Biyernes na mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, nakuhanan sa dashcam ang pagbangga ng puting SUV sa motorsiklo ng isang miyembro ng PNP HPG sa southbound lane ng SLEX. Nagtamo ng minor injuries ang may-ari ng motorsiklo habang mabilis namang tumakas ang driver ng SUV matapos ang insidente. Araw ng Linggo, matagumpay na nasungkit ni Pinay tennis star Alex Iyala ang kanyang ikalawang WTA 125 title matapos manaig laban kay Nicola Bartonkova ng Czech Republic sa Birmingham Open Finals. Ang panalong ito ay nagbigay kay Iyala ng mahalagang ranking points habang papalapit ang mga pangunahing torneo sa grass court season. Nitong Lunes, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Sarangani sa Soxargen region ng Southern Mindanao. Agarang inirekomenda ng PHIVOLCS ang paglikas sa mga residente sa coastal area sa ilang probinsya kasunod ng inilabas na tsunami warning. Isinailalim naman sa state of emergency ang General Santos City dahil sa malaking pinsala sa lungsod. Samantala, binuksan ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ng kasalukuyang chairman na si Senator Erwin Tulfo ang pagdinig sa flood control anomaly kasama sina Senate President Pro Tempore Win Gatchalian, Senators Raffy Tulfo, Kiko Pangilinan, Tito Soto III at Risa Hontiveros. Dumalo rin sa pagdingig si NBI Director Melvin Matibag at inihayag na kaduda-duda ang pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 dating bodyguards ni Zaldico sa Ombudsman dahil marami umano itong inconsistencies. Kasabay ng Blue Ribbon Committee meeting ay nagkaroon din ng press con si Senator Robin Padilla kasama ang umano'y 18 ex-bagman ni Zaldico at abogadong si Attorney Levito Baligon. Habang inaresto sa bisa ng warrant of arrest ng PNP CIDG ang kontraktor na si Pacifico Curly Discaya kaugnay ng anomalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Idinetay ng nasabing kontraktor sa Bulacan Provincial Jail matapos ang mahigit 9 na buwang pananatili sa Senado makaraang ma-cite in contempt. Sa ibang balita, pumanaw ang men's basketball team players ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Inanunsyo ng universidad ang pagpanaw ng dalawa kasabay ng pahayag ng pakikiramay matapos malunod sa isinagawang team building activities sa Dipakulaw, Aurora. Araw ng Martes, naaresto na ang dating police officer na si Rafael Dumlao III na itinuturong mastermind sa pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju noong 2016. Matatandaang October 2016 nang dukutin si Ju ng grupo ni Dumlao at tangkang hinga ng 5 milyong pera. Ngunit nang mabigo itong makapagbayad, sinakal umano ang negosyante hanggang mamatay sa loob mismo ng Camp Crame sa Quezon City. Samantala, bumaba sa 4.7% ang unemployment rate o 2.41 milyong Pilipinong walang trabaho o negosyo mula sa 5% noong Marso. Ayon yan sa April Labor Force Survey ng PSA nitong 2026. Kabilang sa industriya na nakadagdag sa trabaho ng mga Pilipino ay ang accommodation and food services activities, manufacturing, transportation and storage, mining at quarrying, maging ang education. Noong Miyerkules, isinailalim na sa state of calamity ang buong dalawigan ng Sarangani kasunod ng matinding pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Bunsod nito, maaari nang magamit ng pamahalaang panlalawigan at mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga emergency fund para sa agarang relief operations, rehabilitation at iba pang hakbang upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa kaugnay na balita, nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos sa Gensan upang personal na inspeksyonin ang mga lugar na naapektuhan ng lindol. Habang bumisita naman si Vice President Sara Duterte sa mga pamilya ng mga nasawing biktima ng malakas na pagyanig sa Malapatan, Sarangani at Gensan. Samantala, ibinasura ng Supreme Court ang petisyong inihain ng isang guro na humihiling na ideklarang legal at may bisa ang sesyon ng Senado noong June 3. Ayon sa SC, walang sapat na legal na batayan ang petisyong inihain ng high school teacher na si John Baritaya. Nitong Huwebes, kinumpirma ng Senado ang nangyaring panghak sa website ng Senate of the Philippines. Ayon sa ADP-MIS Bureau, nagkaroon ng unauthorized modification o website defacement ang official website ng Senado na agad na na-detect kaya nakapaglatag ng security protocols sa website. Batay sa initial assessment, wala namang nahack na confidential information sa naturang website. Habang kinumpirma ni CIDJ Director PM Gen Robert Morico II na isinapina na ang nasa mahigit 20 individual na sangkot sa Ateneo team building tragedy na ikinasawi ng 2 college basketball players sa Aurora noong June 8.
Ayon kay Morico, kabilang sa mga binigyan ng subpoenas ang mga coach, players, resort owner, staffs, LGU, maging ang bus driver na sinakyan ng mga ito para sa kanilang team building. Samantala, pansamantalang nakalaya si Chavit Singson matapos itong makapagbiyansa kaugnay ng kasong cyber libel. Huwebes nang arestuhin si Singson matapos mag-issue ng warrant ang Vigan City Regional Trial Court Branch 21 laban sa dating gobernador dahil sa umano'y paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ngayong Biyernes, umabot na sa 55 ang kumpirmadong bilang ng mga nasawi kasunod ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao ayon sa NDRRMC. Habang nadagdagan din ng napaulat na nasugatan na umabot sa 1,120 at nananatili namang 31 na katao ang bilang ng nawawala. Habang as of 1 p.m. nananatili pa rin sa 30 ang kumpirmadong bilang ng mga nasawi sa gumuhong 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Sa ibang balita, pinangunahan ni PBBM kasama ang First Family ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa Rizal Park sa gitna ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Present din sa flag raising ceremony si Senator Sherwin Gatchalian na kinilala ng Pangulo na Senate President Pro Tempore sa kanyang talumpati. Kasabay nito, nagkasanaman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa Maynila at Quezon City. Ngayong araw ng kalayaan, naway manatiling buhay ang diwa ng pagkakaisa, pagmamahal sa bayan at pananagutan sa kapwa upang mapanatili ang kalayaan na ipinaglaban ng ating mga bayani. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Cheska, keeping you in the loop.